Magsitayo po ang lahat para sa pasimula ng ating maringal na misa ng pagtanggap ng Dalaw Nazareno 2025 na may temang pag-asa at paghilom na pamumunuan ng ating butihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Viva Pong Jesus Nazareno! Viva! Tayo po ngayon ay nasa ating pong unang araw ng pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno sa ating komunidad, sa ating parokya. Tinihiling natin sa kanyang gabay at ang patuloy na pagbibigay sa atin ng mga biyaya, at tayo rin naman ay patuloy nawang magpasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria na nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinanim niyang gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon, huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7 araw, muli kayong magtitipon, huwag kayong magtatrabaho." Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng 1 bigkis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10 araw ng 7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15 araw na 7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin, ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa, hipa ng tambuli tuwing magdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos do'y ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Balita sa inyo, ngayoy salita ng Panginoong iiral habang panahon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilalin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan." At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sa muling pagkakataon, matapos ang ilang taon ba? 20 years. Matapos ang 20 years ago nang dumalaw ang imahin ng Poong Jesus Nazareno ng Quiapo dito sa tahanan ng kanyang ama na si San Jose dito sa Gagalangin. Kaya nagbabalik bayan sa atin po ang imahin ng Poong Jesus Nazareno. At gaya nga po ng ating narinig sa ating kwento sa Ebanghelyo, minsan na rin naranasan ng Poong Jesus Nazareno, kung babalikan pa natin 2,000 years ago, na siya ay nakaranas din ng pangmamaliit ng mismong kanyang mga kababayan. Dahil sa Ebanghelyo, ang sabi dito, si Jesus ay umuwi sa kanyang bayan at maraming taga roon ang nagtaka kung paano siyang nakakagawa ng mga kababalaghan at kung bakit magaling siyang mangaral o magturo, anak lang naman siya ng karpentero. Yan, may sound effect tayo. Para bang, anong problema kung karpentero? Diba? Itong kanyang ama, si San Jose, binuhay silang mag-ina. Binuhay niya ang kanyang pamilya sa pagtatrabaho bilang isang karpentero. Pero hindi lang, kundi binuhay sa pagtatrabaho ng pagiging karpintero. Isang marangal na gawain, isang marangal na trabaho at kumikita buhat sa kanyang pinagpaguran. Pero yun nga po, ang paningin ng mga tao doon, ng kanyang mga kababayan, karpentero lang. Dahil nga, hindi lahat ay may kakayanan makapag-aral noon. Hindi lahat ay talagang, kumbaga kapag ikaw ay nakakabasa, nakakapagturo, ibig sabihin meron kang sinasabi na katayuan sa lipunan. Kaya ito ang naging hadlang sa kanila para sumampalataya kay Kristo. Dahil ang akala nila, anak lang siya ng isang
karpentero. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, anong problema mo sa karpentero? Ikaw, kaninong anak ka? Sige nga, kaninong anak ka? Maganda rin kasing mabalikan natin, di ba? Yung aral kasi, dahil hindi lang naman dumadalaw dito ang imahe ng Nazareno para magpapasan. Hindi lang siya dumalaw dito para magpa-picture. Hindi lang siya nandito, bagamat sa atin po mga deboto ng Poong Nazareno, talagang mapaghimala ang Poong Nazareno at marami ang humihiling na talagang hindi matatanggihan. Pero ang mahalaga nga, yung pananatili niya dito ay yung mapakinggan natin siya. Hindi tayo pwedeng umasa lang na tataas yung kamay natin tapos okay na ha, o Lord, alis na kami ha, o yung panalangin ko dapat pakinggan mo. Ang mahalaga na makita at matutunan natin sa 5 araw na ito ay yung kanyang mga aral. Dahil kung gusto mong sumakses sa mundong ito, huwag kang umasa sa himala. Kung gusto nating sumakses sa mundong ito, matuto tayo mismo sa karanasan ni Kristo. Kaya nga, ngayon, kung sabi nila ang Poong Nazareno ay anak lang ng karpentero, o ay ano ngayon, naging hadlang ba yun para marating ni Kristo ang mga narating niya na kung tutuusin? Kung papansinin niya ang mga sinasabi ng mga kababayan niya na paano siya nakakagawa niyan, anak lang ng karpentero. Kung magpo-focus siya doon, malamang kung sa panahon natin ngayon, ang sasabihin natin, nakaka-depress naman. At yan ang madalas, at yan ang kadalasang ginagamit natin ngayon. Nade-depress at nagpapadepress tayo sa mga naririnig natin sa ibang tao. Kung tutusin, wala naman silang dapat na maitutulong na mabuti sa iyo. Bagamat, pwede kang ma-challenge, pwede mong tingnan ang anumang mga negative comments na binibigay sa iyo para mas palakasin mo ang iyong sarili. Kung papakinggan mo ng papakinggan ang pangmamaliit sa iyo, wala ka talagang mararating. At kung wala ka pang nararating, huwag mong isisisi sa magulang mo. O kung tricycle driver ang magulang mo. Kung tendera lang ang magulang mo. Hindi nyo ba alam, kapag tendera, hindi nyo ba alam na ang mindset kasi natin, tendera lang. Pwede naman, di ba pwede silang businessman? Di ba nagtitinda yan? So yung mindset kasi, kailangan natin i-reprogram. Hindi dapat mahiya, hindi mo dapat ikahiya kung ano man ang ikahiya mo kung nagnanakaw sila. Ang ikahiya mo ay yung kumikita sila ng milyon-milyon dahil sa pangungurap, doon ka mahiya. Pero kung ang mga magulang mo nagsusumikam na kahit magtinda, maglako, nabubuhay kayo ng tama, yun ang ipagmalaki mo. At hindi yun dapat hadlang, lalo na sa mga kabataang nagdidebosyon sa Nazareno. Hindi yun dapat ang dahilan o hindi yun dapat maging hadlang para hindi ka makapag-aral. Kasi ganito lang. Kasi mahirap lang kami. So, yung mindset mo, baguhin mo.
Gusto mo na ba na ganyan ka na lang? Hanggang dito ka lang? Hindi ka hanggang gagalangin lang. Kaya nga nagbabalik ang Poong Nazareno, no, sa tahanan ng kanyang ama, dito sa gagalangin, para sabihin, malawak ang mundo, marami kang pwedeng marating kung magpo-focus ka lang sa iyong misyon at hindi sa kung anumang mga magpapahina ng iyong kalooban. Kung gusto mong mag-aral, mag-aral ka. Tulungan mo ang iyong sarili. Kung sabihin mo, hindi kaya ng magulang, pero kaya mong tumulong. Kasi ang hilig lang natin, no? Parang iasa mo, hahawa ka dyan, o okay na. Kumilos ka. Ang Poong Nazareno, hindi naman tumunganga yan. Kumilos din yan. Kaya nakarating sa iba't ibang lugar. Hindi para magwalwal, kundi para maghatid ng mabuting balita at sa kanyang paglalakbay, doon niya pa mas nakilala ang kanyang sarili at kung ano ang magagawa niya para sa iba. Mahirap yung mahirap yung puro tayo drama sa buhay. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, bawasan mong pag-i-emote. Emote ng emote eh. Ano ini-emote mo? Yung mga di ba? Ang ini-emote mo lang naman kung ano yung mga sinasabi sa iyo. Kilala mo naman kung ang iyong sarili. Kung hindi mo man kilala, bakit hindi mo subukang kilalanin na may magagawa ka pang higit na mabuti sa inaakala mo ngayon? Hindi ka lang pang dyan. Di ba? May malaki ka, may potentials ka. May talento ka, gamitin mo. Sa kung anumang misyon na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya sana po, mamaya sa paglapit ninyo sa Poong Jesus Nazareno, yun ang isang biyaya na hingin mo. Yung magkaroon ka ng lakas ng loob na sumabak sa mundong ito, suungin mo. Huwag kang matakot. Pwede kang kabahan, pero huwag kang matakot, harapin ang mundo. Huwag kang matakot, harapin ang iyong sarili. Kasama mo lagi ang Poong Jesus Nazareno. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Mga kabataan na naririto, baka lang huminto na kayo sa pag-aaral, ituloy ninyo ang inyong pag-aaral para sumakses kayo sa buhay na ito. At kung maging successful na kayo, huwag niyong kalimutan magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan din ng pagtulong sa inyong kapwa. Amen? Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. May pananalig natin tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mapalakas sa maalab at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero, naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang na mga may kapansanang mga anak, ang mga nag-aalaga sa matatanda, at lahat na nagdurusa sa kani-kanilang tahanan o sa ospital,
naway maging mga tahimik na ehemplo at saksi sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namimighati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, naway kalingain ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria, para maipagdiwang ang paghahaing ito at sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh, Jesus.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Jim at Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang pagtanggap ng banal na komunyon ay alinsunod sa pagkakaayos ng ating mga upuan. Panatilihin po natin ang mapitagang katahimikan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aalalayan po kayo ng mga balangayat ng ating mga ihos para po sa pila ng pahalik. Yung mga gusto pong magpunas ng panyo o malik sa Nazareno, dito po ang pila. No? Pakisabi po sa inyong mga kakilala at mga kaibigan na naririto po sa tahanan ni San Jose ang imahe ng Nazareno. Makadalo din nawa sila sa misa at makabisita po sa Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.